Chinky, tumataas po ang sweldo ko, pero bakit parang walang natitira? Yun nga, ang problema po kasi na hindi natin napapansin, yung kino-complain po natin. Parati, tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang presyo ng tubig, yung gas, lahat. Pero alam mo, yun ang tinatawag po nating inflation na hindi natin makokontrol. Pero may pangalawang inflation po na hindi natin masyado napapansin. Ito po yung tinatawag nating lifestyle inflation. Ang ibig sabihin, pag tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Yan po, makokontrol po natin. So, paano natin makokontrol yan? Handa na ba kayo? Number 1, iwasan po natin yung deserve ko to mentality. Oh, deserve ko to. Hindi porket tumaas po ang kita, dapat todo gastos. Kung gusto niyo mag-celebrate, celebrate wisely yung afford mo. Pangalawa, kung tumaas na po ang iyong income, huwag mo itaas agad ang paggastos. Taasan mo ang pag-ipon mo at pag-investment mo. Kunyari, pag dati nakakaipon ka ng, let's say, 5% savings, 5% investment, 90% ang gastos. Pag tumaas ang income, gawin mo na siyang 10, 10, 80. Pag tumaas ang income, 10, 20, 70. Nagigets nyo, habang tumataas ang income, kung tumataas dapat ang ipon at investment. Pangatlo, nako, ito lang mga kapatid. Huwag kayong magpabudol sa mga tinatawag na upgrade syndrome. Bagong sweldo, bagong phone. Bagong sweldo, bagong gadget. Bagong sweldo, bagong lifestyle. Ito lang parating tanong ko sa mga sumusunod po sa atin, di ba? Shout out lang sa inyo. Aanhin mo yung bago mong phone kung wala kang ipon. Pang-apat po, anong gagawin po natin para makaipon po tayo? Gumawa ng budget base sa iyong kita at kakayanan. Di ba kasi ang spending po natin ay, ang income po natin limited. Pero spending natin unlimited. Patay tayo dyan, di ba? Pang-lima po, ano po dapat natin gawin? Para naman tayo ay makaipon, mag-invest po ng extra income. Saan? Pag-ibig MP2. O if not naman, sa negosyo, side hustle. Gamitin po natin ang pera na parang binhi na itatanim natin na pwedeng pagdating ng panahon. Ito ay bubunga at aani. Kaya mga ka-friendship, no? Ang tunay na yaman talaga ay hindi nag-uumpisa sa laman ng iyong bulsa. Nag-uumpisa yan kung gaano ka kadisiplina. Sana na-enlighten po kayo sa episode na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.